Hello mga kalingap, at nandito tayo ngayon sa bahay nila Rachel. So ayan, at pupuntahan ko si Tatay Rayson. At yun, kumustahin natin siya. May pasok ata si Rachel. So ayan, welcome back po sa aking YouTube channel. So ayan, paki-like and share po ng vlog na to. At huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po ang aking YouTube channel. At maraming salamat po sa lahat na nagsusuporta kay Rachel. At siyempre dun sa team nila. At siyempre sa akin na din po, ano. Yan, magmahalan lang tayo, and God bless everyone. At marami pa rin nagsusuporta kay Vincent Calyada. So ayan, tanong natin kung andito si Tatay Rayson. Mga bro, nasan si Tatay Rayson? Nandun po sa baba, nandun pa pong gulay. Saan ang daan? Dito? Alright, nagkukuha daw gulay yun si Tatay Rayson. Kukuha ng siguro pang ano, pang ulam. Pang ulam. Parin mo yung pinagawa ng kalinga po. So ayan, hanapin natin si Tatay Rayson. Yun. Grabe, nandito na po ako sa Bulasan. Dito kasi po ano, mga kalinga pa. Dito nangunguha si Tatay Rayson ng ano, ng pangulam nila. Maski sila Rachel, dito nangunguha yun ng pangulam. Medyo talagang ano lang, mapuno, madamo. Tatay Rayson, grabe, sipag masyado mga kalinga. Kuha ng pangulam nila. Tay! Ay! Uy, grabe. Wala po sino ah. Kamusta na, Tay? Grabe, kuha kang pangulam na naman yan ah. Oo. Malaking bagay talagang may gabi. Bibilad-bilad ko muna. Bukas ko ito gugulayin. Ah, bukas po. Mga hapon. Kamusta po si Rachel? Okay naman. Okay, may pasok po. Di mo nakita doon? Ay, di ko po napansin. Nandun yung andun ba yung mga klase niya? Ah, baka may ginagawa pa. Okay lang mo naman po. At saka sabi ba ganyan, ano, hindi pa siya masyadong ready pa. Eh, pag ready na. Ano yata sa school? May mga kailangan sa school. Ano? Tama yun. Iyan niya sa... Online yata sila ngayon. Oh, yan. Tay, yan ang paborito na Rachel. Hanggang ngayon? Oo. Ano? Dito sila lumaki. Oh, sa gabi, ano? Tinitinda ni mama nila. Hanggang ko, mga ganito kalaki tali. Saan yung nag-ano, parang nag-akit si Rachel ng ano, puno? Ano, sa may sampul na yun. Ay, pambihira. Yung sa TikTok na yata yun. So at least kahit pa paano okay naman, ano? Ano naman, kahit dito, hindi tayo makakalimot sa mga ganitong gulay. Kasi dito lumaki yung langga nyo eh. Dito niya nakukuha yung kinakain niya. Tinitinda ni mama niya noon. May kasamang pako. At nasabi din ni Rachel ay nasama din siya pagtitinda eh, no? Oo, nasama din yung minsan, mga 5 taon din siya noon. Sinasama siya ni mama niya. Ay, yan, manami dyan. Sa tinapa, ano, Tay? Oo. Anong ano yan? Sa tinapa lang? Pinapa lang, kaya sardinas. Ay, perte. Ang gata. Si Rachel man ng focus na sa ano, focus man sa pag-aaral, Tay. Oo, ano nga, ano sila? Puro project ang ata, no? Oo. Anong year na ba ni Rachel? Second year na ata eh. Third year na ata si Rachel. Sunodan lang yung dalawa ni Anay. Si Anay ano na ngayon. Third year na yata ngayon. Ay, ano ba? Second year? Oo. Malapit na. Basta sunodan lang yung dalawang yan. At third year na ngayon si Nini. Third year na, fourth year na, malapit na. Kunting ano na lang. Kaya pag nakatapos man yan silang ganyo, happy na akong masyado. Yun. May isa nang nakatapos. Hindi man nila sinuwa yung sinasabi ko na huwag sila magaya sa akin na hindi nakapag-aral. Kasi, di ba sinabi mo, Tay, yun na lang yung may papamana mo, no? Oo. At saka kung nabubuhay man si nanay, talagang masayang masaya Ay, yun. lalong masaya yun. Kasi, ganun din siya, hindi siya nakapagtapos. Tama na yata ito. Yun. So, did yan, Tay. Ano mo nalaman na andito ako? Ay, tanong ko yan sa lawas. Nandito ka daw. Sabi ko, hanapin nga kita. Sabi ko, baka kakakabisi nga si ano. Yan, dito sa loob si Rachel, nasa ano niya. Eh, yun nga, sabi ko, pag okay ka na, pag pwede ka nang i-vlog, i-vlog na kita. At soon, alam mo ba, Tay, excited na ako. Excited na ako ma-vlog ang anak mo, Tay.
yung dating tinulungan ko ngayon, makakakulab ko na. Ay, matagal mo na pati hindi natin gaano niya kita. Kaya nga. Pero nagkikita kami tayo. Pag minsan nakakasalubong ko, pag angkas mo, Oo. pag napasok siya. Pero yung yung Harapan talaga. Harapan, nung nakaraan, nakausap ko siya without vlog naman yun, tay. At nag-usap kami, pinayuan ko. Tara dahil, dito tayo banto at mainitin ka po din. So at least dito ang ganda. Ito pala yung ganda ng likod niyo tayo. Maganda dito, maganda ng mga alagain. Dati, yung stepfather ko, yan, puno yan. Puno yan ng, parang ganito, sitawan yan. May ukra dyan. Tapos, may katabi. May planta, plantang may kulay. kamuti. Yung kamuti. Po. Yan. Talay-talay yan dyan. May ampalaya. May tanggus. Tapos hanggang doon, may sitawan doon. Wow, grabe. May talungan. Po. Ngayon, wala na. Tinuturuan niya ako noon, hindi man ako mahilig. Hilig mong kasi niya, sa construction kayo tayo, ano? Sabi ngayon, nasaan na yung anak mo? Awan ko sa inyo, kayong dalawa magkasama, sabi man ni mama. Nag-uwi na niya. Baba lang niya doon, tapos galamisan lang yung nagamasan. Yun. Wala, di ako natuto magtanim. Tay, balita ko, pupunta ka daw Manila. Bakit anong dahilan, tay? Binabalak-balak ko pa man lang. So, iniisip ko, yung mga anak ko man dito, ay minsan lagi man wala sila tito niya paggabi, ay walang makakasama. Kasi gusto kong magtrabaho sana. Yung sa may dati kong pinapasukan sa Marikina. Bakit tay? Paano kawawa man yung mga anak, walang makakasamang matanda. Ay, yun nga ang iniisip ko. Dito ka tayo. Yun ang iniisip ko nga na kung matuloy ako o hindi. Kumbaga, dadalawang isip ka pa kasi walang matitira dito. Kasi hindi man ako marunong mag-edit. Mag-video-video ako. Di ba ako nang video yung upload? Bihira lang. Oo. Ay, nahiya man ako kay Pading rin eh. Kasi wala na lang edit. Imbis yung gagawin niya, yung sa kanya, nakakaya man na kay Pading rin eh. So, ayaw ko man ng ganun. Yung mga nag-aaral man ako niyan, di man ako matututo ng pag-i-edit na yan. Ultimo nga pag live, di ko pa marunong. Naka-live lang ako nung nasura lang talaga ako. Pero pag-iisipan ko pa. Hindi ko pa kasi sinasabi yan kay Rachel na maalis ako. Kasi malulungkot yan tayo, mga anak mo. Pwedeng umalis ako na hindi ako nagpapaalam dyan sa mga anak. Siyempre. Pag hindi nagpayag, dito na lang ako. Kaya nagdadalawang isip, ano? Pero kung sakaling mapunta ka dun, ano yung naging dahilan bakit ka pupunta dun? Para magkaroon ng trabaho tayo. Trabaho man. Kasi yan, may iba yung iniisip sa iyo, ayan, di ba tayo? Kayo nung gusto mong gawin. Pero parang tingin ko, di ka papayagan ni Rachel niyan tayo. Yan nga iniisip ko din, isa pa yan. Kasi yung nagpaalam ako na trabaho ako doon sa may Minansa Paracali. Hindi niya ako pinayagan, sabi niya, paano ka man doon papa? Mamaya kung ano pang mangyari sa iyo doon. Sabi ko, trabaho man ako, ano man mangyayari sa akin doon. Butas sa bagay papa, mga malalalim daw yun. May kung mapaano ka doon. Yung tiyan mo pati, hindi pa nagaling yan. Sabi ko, baka doon ka ako lumiit ito, kaakit baba ko doon sa ilalim, ibabaw. Pwede natin yan, patingnan natin doon sa sa kay Santino, baka kung may nag-aano sa itay. Punta na ako doon sa baba. Ay, Santino, ayun to saan, Dalas, Labo. Nakapunta ka na, hindi pa? Hindi pa. Patingnan natin ikaw. Buhay pa si Baba, saka si Mabil, nagpunta doon. Para baka kasaling malaman kung anong mo tayo. Di ba, napaano na din tayo sa doktor, nag-inom ka man pero nabawas-bawasan. Hindi naman na siya minsan na lang. Pero pag siya, parang busog na busog ako. Yun ang ko. Tapos parang hingal na hingal. Ito ang inaano ko, tapos itong mga ganito ko. Parang makaralas. Pero tayo, kung sakaling matuloy ka man sa Manila, mag-iingat ka dun. Pero sana tayo dito na lang din. Kasi pinaka-the best naman. Yung plano ko pa malang, pag-iisipan ko pa malang. Kumbaga nakikita mo mga anak mo nang lumalaki, nakasama ka, na hindi malayo baga. Mahirap ang baga tatay pag malayo bagang magulang sa anak. Unang-una, isipin mo sa pag malayo ka tayo, trabaho. Isipin mo mga anak mo, kung kamusta na sila dito, di ba? Kaya nga pa lang, plano ko pa man lang.
Paano mo nalaman? Sino man nagsabi sa iyo? Nabalitaan ko dyan sa labas. Ay, siya dyan ba sila tol rin eh. Tol, puntahan si Tatay Rizal mo dun. Ang balita namin, magpapamanila daw, magtatrabaho. Eh, siyempre, gusto mong malaman din para sa iyo tayo. Ano yung maging dahilan? Ang iniisip ko man sabi ko, baka doon ka ako mawala yung ano ng tiyan ko. Kaya siguro kulang na siguro ako sa buhat. Sa hinahanap-hanap na siguro ng katawan ko magbuhat. Pero ano ko pa man lang ito, plano ko pa man lang. Hindi ko pa man sigurado. Kasi panagpaalam ko dyan sa anak ko yan. Kontra na agad dyan. Kukontrahin ako, hindi na mapayag siguro palagay. Nag-iisip ako ng dahilan na magandang dahilan talaga na mapapapayag ko dyan. So, wala pa ako naisip na dahilan kung anong dahilan. Pero sa ngayon tayo, para sa akin, wag na lang po talaga tayo umalis. Kasi nakikita mo naman sa ngayon sa mga pinagdadaanan ng anak mo na si Rachel. Mas kailangan ganyan tay. Alam ko, di man magsabi sa'yo si Rachel pero nararamdaman mo tay. Pero paano pinagdadaanan niya? Totoo lang, ako, nahihiya na ako dyan sa anak ko na kasi wala man akong trabaho. Siya na lahat. Tapos, kung ano-ano pang binabato sa kanya. Siyempre, nahihiya ako na ganyan na sa kanya na lahat. Pati pag-aaral ng mga kapatid niya sa kanya. Tapos, yung mga basher pa niya, kung ano-ano pinagsasabi sa kanya. May mga kabastusan. Grabe. Minsan ako, nababasa din ako masyado dahil wala daw kung ano. Hanggang hintay na lang daw ng mga kung ano-ano dyan, kahit wala naman. Grabe. Kaya, ay ko, di ba ako magtatrabaho ako para tingnan ko kako kung may masabi pa. Bago magtrabaho ka tayo, may masabi ulit. Ewan ko na lang kung may masabi pa. Kung matuloy ako. Oo. Siyempre talagang number 1 Kasi magpipigil. sabi nga niya, maggawa ka ng ano, mabuti, masama, may nasasabi. Saan ka na, baga malugar, wala ka na. Yung anak ko, wala namang inaano, wala namang inaagrabyadong tao. Pero, andyan pa rin, may masama pa din na nasasabi. Kaya, sabi ko, wala na akong papuntahan. Kaya, nag-iisip ako kung paano na, para siguro, pag nagpunta ako Manila, nagtrabaho na ako. Patigilan na nila yung anak ko na i-bash. Kasi, umalis na niya si papa niya dahil siguro, maiisip pa na siguro nilang ganun. Yun lang ang naisip ko para matigil na yung kababas nila sa anak ko. Pero hindi pa matinding dahilan yun na para tumigil sila sa amin. Sana maisip lang din nila na wala kaming inaagrabyadong tao. Wala kaming hindi kami nagpanghingi. Tama. Kung ano sinahod din yun ang Pinakakasya. kasya. Tsaka kung yung sanang babash bagatay, sana isipin nila na may anak din sila. Na paano na lang kung naging ganun. Kaya labis ko na sa kanila sinabi yan na para kayong walang mga anak na babae. Naiisip yung pagsabihan yung anak ko ng ganyan. Kaya sabi ko, grabe naman kayo niyan. Wala nang papuntang ako yung anak ko sa inyo. Minsan nasabi yung anak ko, damihan niya ako papambasin. Yes, sabi ko na lang, hayaan mo na kakoy na anak ko. Noon baga, sabi ko sa'yo, tumigil ka na dyan. Ayaw mo man. Sagot mo sa akin. Diyan pa ako, kahit pa paano, nakakakuha tayo ng pagkain natin. Nakakasahod na ako. Eh sabi ko, tataga mo na lang ako ang loob mo. Yeah. Hayaan mo na lang ako yung mga kaya yung mga basher na hindi ko iniintindihan. Tama yan, tayo mo nang intindi. Tapos yung ako, yung narinig ko sa live yan, yung nakaraan talaga, nagalit talaga. Parang maputok na yung mga ko talaga. Hindi ko nalilimutan talaga ngayon. Talagang sobrang galit ko talaga. Pasayos mo na lang tatay. Kung sabi ko, punatagos na lang talaga yung kamay ko doon sa, naando siya sa harapan ng screen na yun. Malulusutin ko yung kamay ko ay. Sobrang galit ko talaga. Kahit sino naman, anak mo yan eh. Pero wala na yun. Nakaluwag na. Nakaluwag na yung pakiramdam ko na. Naisabi mo na eh. Iba pati yung pakiramdam ko parang mapurutok yung ugat ko dito sa sobrang galit ko. Pinangganyan ko yung ulo ko. Bawal yan tayo, mahirap yung parang putok ang ugat. Diba? Kaya nag-inom ako tubig tapos yung lalamunan ko parang turuyo ng masyado. Parang wala nang laway na nalabas sa bunganga ko.
Pero tayo nung sinabi mo pala kay Rachel na ano, yung parang pinapatigil mo na mag-vlog si Rachel. Ano, Ayun, ano, yung reaction niya? Ayun na, sagot niya sa akin. Ay, hindi pwede papa. Kasi, bakit ako titigil? Eh, dyan tayo kumukuha ng, nasahod na ako dyan. Dyan tayo nakuha ng pangkain natin. Tapos yung silaan, yung mga kapatid ko, na mayroon silang baon. O kaya nga ako, yung, hayaan mo na lang ako yung mga basher na yan. Kaya yung mga basher na yan, di ko pinaniniwalaan yung pag narinig ko na yung tao talaga mismo ang nagsasalita. Opo. Doon ako nagagalit. Yun ang sabi ko sa anak ko na hayaan mo na lang yan. Yun, at least Basta wag mo na ipakita na iiyak-iyak ka dyan. Ay lalo kang ibabas niyan. Ay awa mo na ng Diyos, nakita ko na siya, hindi mo na siya gaanong malakas na talagang loob. Oo. At saka sabi ko baga sa kanya, Sali mo na siya. di ba yung unang sabi ko pa nagpasok siya sa social media, dapat maging prepare siya, maging handa. Yung mas matigas yung loob niya. Di ba nasabi niya ba yun sa akin dati nung bablog ko pa siya? Nasabi niya, Kuya Vincent, na tinatandaan ko yun na mas magiging matatag siya. Pero even though talagang umaano din talaga sa kanya, yung nararamdaman talaga niya yung sakit. So sabi niya, pinapasa Diyos na lang, nahayaan na lang. Kasi yun man talaga sinasabi ko sa kanya. Before noon pa, bago pa lang tayo na-scout, na mapapanood tayo niyan kahit saan. Kaya nahihiya nga ako, tinanggihan ko kako yan doon sa Talisay. Tapos ngayon, magang reklamo ka sa akin na ganyan, makikita kita nagang iyak ka. Yan kako ang sinasabi ko sa inyo noon pa, makikita tayo kung sino-sinong tao. Ay ngayon, andyan na, nangyayari na sa atin. Marami nang nagko-comment na kung ano-ano mga kabaglaan. Yun ang nakakainis din yung mga kabastusan na kinukomment. Grabe. Di baling ibang wag naman below the belt, tayo. Grabe din yung iba. Kaya ito yung yung sinasabi ng iba, nagbago na kami. Hindi, nakain pa din kami ng gabi. Laing for life, Yan, sarap abutan yan. ako dito ni Vincent, Kukuha ng Tara tayo. Thank you tayo ha. Mahanap pa nga ako ng nyug, Oy, tama yan. At minsan tayo, dayo kayo dun sa kubo ko para makakita nyo naman ha. Oo. Ayan. Tanim pa si tatay itong mga tanglad Ano mo yun? Brother, tinanin. Yan po, may mga gabi po. Malawak to pag nataniman tayo. Oo. Diyan nabubuhay si Papa noon. Madaling araw, nabiyahe. May dait. Wow. Na lang. Yes. Puno-puno yung sidecar. Ay tay, ano pala, huling komento na lang. Anong masasabi mo sa mga sumusuporta kay Rachel? Ay, wala akong ibang masasabi kundi salamat, mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa anak ko. Kahit wala na yung dalawa, support pa din kayo sa dalawa. Salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat tala po kayo dyan palagi sa ibang bansa. At yung mga hindi man nasa ibang bansa, ingat din po kayo palagi. Sobrang pasalamat ko po sa inyo. Wow, thank you tay, thank you.